wala kang karapatang magsalita ng masaya kahit ikaw pa ang tumulong. Maraming tataas na naman ang kilay sa title ng video na ito. Kapag tumulong tayo, tutulong tayo ng puso. Tutulong tayo ng puso. Tutulong tayo ng bukal sa loob. Dahil masarap naman talaga ang tumulong kesa ikaw ang tutulungan. Remember the phrase? It's better to give than to receive. Kapag ikaw ang tumulong, kapag ikaw ang nagbigay, alalahanin na ang binigay mo ay para sa ikabubuti ng taong tinulungan mo. Huwag mo naman ikita kung bakit patakbuhin ang kanyang buhay. Dito nagkakaroon ng conflict ang mga tulungan sa magkabilang. Isa ay isinibat na ang kanyang ibinigay at ang isa naman, feeling niya walang bayan ang tulong na ibigay. Nagiging problema lang naman ang tulungan kapag ang feeling ng isa ay nagiging obligasyon na sa kanya ang tinutulungan niya. Ina-adjust na niya ang lahat para lang matulungan ang tinutulungan niya. Kapag may nasasakripisyo na, maghahanap ka na ngayon ng kapalit ng ibinigay mo. At ang isa naman, feeling ng tinutulungan, wala siyang obligasyon na magbigay ng sukli dahil ang alam niya, libre at walang balikan ng tulungan ang mangyayari. Ang tanging obligasyon ng tinutulungan ay pagbutihin niya ang buhay niya. Gamitin sa tama ang itinulong, gamitin sa tama para mabago at mapaunlad ang buhay niya. Ang conflict sa bagay nito ang mabubuong problema sa tulungan ito. Asahan mo, mahabang panahon ang gugugulin hanggang sa maging personalan na ang usapan. Hanggang ang mga nasasaktan na ay hindi na dapat nasasaktan dahil hindi naman sila kasali in the first place sa naging usapan. Payo, maging malinaw ang lahat. Kahit pa yan kakilala, kaibigan, pamilya o kahit best friend mo pa, lagyan ng limit ang sarili. Tulungan hanggang kaya. Ulong habang tinutulungan ng sarili niya ang tinutulungan. Again, maging malinaw at maging bukal sa loob palagi. Let us pray. Panginoon, bigyan mo ng peace ang mga taong may conflict sa mga panahon nito. Ano man ang mga naging issue sa kanilang dalawa, nadamay man ang mga walang malay sa away nila. Maging ikaw ang maging instrumento sa pagbabati ng mga nag-aaway na ito. Mahanap sana nila sa kanilang kalooban ng kapayapaan para makapag-usap sila ng maayos at tahimik. Buksan mo ang mga puso nila at isipan para makapag-usap sila ng walang sigawan at murahan na nagiging dahilan pa ng mas malalim na pag-aaway, Panginoon. Hayaan mong ang makita at maramdaman nila sa iyong